Mula sa mga classic games sa court, tunghayan naman natin ang isa sa mga pinakasikat at pinakamabilis na lumagong sport sa kasalukuyan. Samahan si teammate JB Junio upang alamin kung ano nga ba ang pickleball kasama ang pickleball enthusiast na si Bien Zuleta at tuklasin kung paano pinagsama ng sport na ito ang kanya kasanayan, diskarte at matinding aksyon sa loob ng court. Dito sa pinakabagong episode ng Versus. Let's vault in! Are you ready to bring your A-game? Dahil dito sa Versus, we will take on a challenge. Kaya naman, let's learn the basics, give it a try, and battle it out. Ako si JB Junio at ito ang Versus! Para sa ating episode ngayong araw, isang sport na patok sa iba't ibang henerasyon ang ating susubukan at hahamunin, ang pickleball. Kaya naman makakasama natin ngayon ang 4-time soft tennis SEA Games gold medalist at ang one of the country's top pickleball player. Walang iba kundi si Miss Bien Zuleta. Welcome, Miss Bien! Welcome po sa Versus! Yes! Super excited na sa Versus! Super talaga. Ito po, first of all, backtrack muna tayo. From soft tennis, ano ang nakapagpabighani sa'yo sa larong pickleball? Paano ka po ba napunta sa pickleball? Actually, napunta ako sa pickleball, ano lang siya, nung Christmas lang, parang way back 2023, 24. Yung family ko kasi talaga, we came from family of tennis players. Tapos, biglang kakastart lang din ng pickleball sa court namin. So, ayun, parang nag-start siya as family sport. Then, naging community hanggang sa, ayun, after SEA Games. Kasi nung time ng SEA Games, nagre-recover pala ako from my ACL injury. So, after nun, nakala ko parang hindi na ata ako makakabalik as a player. And then, nung na-try ko nga talaga ang pickleball, doon ko na nasabi na gusto kong bumalik as a player. Yes, kitang-kita ko, meron tayong mga medals dito, maraming mga achievement from soft tennis. Bukod po dito sa mga achievement na to, ano ba yung nakuha natin bilang isang atleta sa coming from a soft tennis player into pickleball player naman? Well, sa soft tennis, ayun nga, nakakuha ko ng 4 times SEA Games gold. And then, last year din, nakakuha naman din ako ng Asian Championship gold medal, which is yun yung naging reason kung bakit kami ngayon nakapasok sa Asian Games. So, maglalaro ako this coming September sa Nagoya, Japan for the Asian Games. And then, ayun, so sobrang excited ako sa mga nangyayari ngayon. Ito namang pickleball, coming from a niche sport, ano namang masasabi nyo na parami na ng parami ang nagtatry at sumusubok talaga ng pickleball dito sa bansa natin? Oo nga, actually, ano na ngayon parang lahat na ng streets ngayon is marami ng pickleball court. So, it's a good thing kasi parang ngayon ang Filipino ngayon is nagiging active na sila ngayon sa sports. And para kasi sa akin, ang pickleball is very inclusive. Hindi mo kailangan maging intimidated sa age, sa skill level, kasi anyone can play, kahit mapabata, mapatanda. So, punta ka lang or magsama ka nga lang ng family member, sister mo, pwede ka na makapaglaro. Ito para sa mga hindi nakakaalam, Miss Bien, marami kasing nagko-compare sa pickleball na ito daw ay parang badminton, parang tennis, or even table tennis ako compare ang pickleball. So ano bang pinagkaiba nito? Well, actually, ang pickleball is combine ng tatlong sports na yun. So, mamaya siguro pag naglaro tayo, so baka ma-explain ko sa iyo kung bakit nga ba naging combination of table tennis, badminton, and tennis siya. So, it's a good thing. I came from tennis, kaya medyo ma-explain ko din siguro sa iyo ano bang
paano siya naging combination of those three sports. Ano ang magiging mensahe mo para sa mga aspiring pickleball players na first time o gustong subukan ang pickleball? Well, para sa akin is just give it a try. Kasi pickleball nga is napakadaling matutunan siya and very inclusive talaga. And once na nasa loob ka na ng court, na dami mong makikilala na eventually magiging friends, barkada, and then magiging community na kayo kasi makaka-form na kayo ng club. And then, at saka maging keep on learning and be patient with the progress kasi the more you play, the more you'll improve. Thank you, Miss Bien. Siyempre, nandito rin po ako para matuto. Kaya, are you guys ready to learn the basics? Let's ball it! Bago tayo sumabak sa ating pickleball showdown, alamin muna natin ang mga basic skills na kailangan para makalaro. Unang itinuro sa atin ang tamang paghawak ng paddle. Sa pickleball, mahalaga ang grip dahil dito nakadepende ang control at accuracy ng bawat tira. Ang pinaka-recommended para sa beginners ay ang continental grip. Ito ang pinaka-versatile na hawak dahil maaari itong gamitin sa halos lahat ng klase ng shots. Parang nakikipag-shake hands. Yan ang tamang postura ng kamay sa paghawak ng paddle. Mayroon ding western grip na mas ginagamit depende sa playing style at sa spin na gusto na ilagay sa bola. Ang tamang hawak dito ay kung paano mo dadamputin ang paddle mula sa sahig. At ang huli ay ang V-grip. Dito ay parang sinasakal mo ang paddle at madalas itong gamitin upang makagawa ng iba't ibang klase ng shots. Sunod naman, kilalanin natin ang pinakasikat na bahagi ng court, ang kitchen o ang non-volley zone. Ito ang area sa harap ng net kung saan may espesyal na rules na kailangang sundin ng bawat manlalaro. Sa loob ng kitchen, hindi pwedeng mag-volley o tumira ng bola nang hindi pa ito tumatalbog. Kailangan munang mag-bounce ang bola bago ka makapasok at makapaglaro sa loob ng zone. Isa rin sa mga signature skills ng pickleball ang dink shot, isang malambot at kontroladong tira na tumatawid lang sa net at bumabagsak sa kitchen ng kalaban. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mahinahong pagtulak sa bola gamit ang paddle para mapuwersa ang kalaban na umabante. At tandaan, pagkatapos ng serve, kailangang patalbugin muna ang bola bago ito ma-volley ng magkapilang panig. Ito ang tinatawag na two-bounce rule, isa sa mga pangunahing patakaran sa mundo ng pickleball. Bago ang showdown, skill test muna kasama ang ating guests to familiarize with the paddle and with the ball. Tapos magbabawas. Pwede. Dito sa kitchen, kasi pagkapalo kasi dito sa baseline, nag-serve ako. Diretso kagad tayo sa kitchen. Tapos dito yung plate talaga. Ngayong alam na natin ang mga basics, oras na para subukan kung kaya ba nating i-apply ang mga natutuhan sa aktwal na laro. Sa tingin ko ay kaya ko nang hamunin si Miss Bien Zoleta dito sa Versus. Kaya naman, let's vault in! Susunod sa Versus! It's a showdown! Hahamunin ng ating host ang 4-time SEA Games soft tennis gold medalist at pickleball enthusiast na si Bien Zoleta. Manaig kaya ang kanyang veteran moves o mangingibabaw ang kumpiyansa ng ating host sa isang pickleball face-off? Abangan ang lahat ng yan sa Versus!